Gumuho po yung aming mundo. Was refused first time. And then na-refuse ulit pangalawa. Umiyak na yung misis ko. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam niyo yung mga pagkakataon na you make plans for yourselves and then fate takes its course, life happens, and then you just end up in a situation na again, hindi mo pinlano. Pero it turns out, parang baka mas okay pa pala, no? Than your original plan. Parang ganyan ng storya yata nitong ating kakwentuhan ngayon. Hindi po Canada ang kanilang first choice, no, ng kanilang pamilya. Ibang bansa, and yet here they are, happily living at kaka-PR lang. Congratulations! Welcome to In a Nutshell, si Marky. Marky lang Thank you po. itawag natin sa kanya, okay? Thank Hi, you po. Marky. At Hello, congratulations. Thank you, maraming salamat. How old ang iyong PR? Ang iyong ECOPR? Oh, it was issued on July 13. So it's like 5 days. O yan, o 'di ba? Wala pang isang linggo. O congrats ulit, Marky. Alam mo talagang kapag na-PR, napapansin ko, no, sa mga kaibigan nating generously nag-share na lang mga storya dito. Kapag na-PR na talaga, parang gusto mong isigaw sa buong mundo dahil sa Totoo. matapos lahat ng mga pinagdaanan ng marami, Totoo. sakripisyo, yung parang gusto mo i-share. That Totoo. finally you Totoo. made it and that parang hopefully siguro maka-inspire yung iba na wag mag-give up, di ba? Tama. Makapagbigay ng motivation pa sa mga nanghihinaan ng loob. Yeah, o sige. Ikwento mo natin, umpisahan natin doon sa pinanggalingan ninyo sa Dubai. A long time, Yes. matagal kayo nag-Dubai ng misis mo, no? Yes, we met in Dubai in 2008. We are in the same company. But nung nag-settle na kami, nagkapamilya na kami, nag-start talaga yung aming dream na magtawid ng ibang bansa was 2016 in Australia. Yan talaga yung pinakauna. But it doesn't work, hindi nag-work siya. And then we decided for New Zealand. So I worked in Dubai for 13 years and my spouse for 11 years. Ang tagal din, di ba? So, would you mind sharing what you guys were, anong jobs ninyo sa Dubai? Maganda yung occupation ko doon, health and safety officer. Okay. Sa isang seaport terminal. Tapos yung misis ko naman is a purchasing officer sa isang construction company at saka oil and gas. Right. So maganda yung income namin at sa totoo lang talaga. Oo. But what made you want to find another country? Well, unang-una kasi doon, walang permanent residency or citizenship. So, kumbaga, pag nagka-retirement age ka na, talagang palalayasin ka at uuwi ka sa kung saang bansa ka man. So, ganun na talaga, kumbaga, gagamitin na yung pagkabataan mo hanggang sa mag-retire age ka na, wala ka na, hindi ka na nila pakinabangan, uuwi ka ng Pilipinas or kung saan man. So, naisip namin ng Canada kasi for the kids, for the permanent residency para sa kids kasi may permanent residency dito. Or New Zealand man, yun yung una Australia and then New Zealand and then Canada. Kasi both three countries mayroong mga residency. Oo. Pero talagang pangatlo lang si Canada. Guys, no, take note, ano. Ano nangyari doon sa Australia and New Zealand? Bakit hindi kayo nag-end up doon? Yung Australia kasi may kapatid ako doon na citizen na. Ngayon, medyo mahirap, long story kasi medyo yung background education ko medyo hindi pasok doon sa Australia. So, cut ko na lang ng short para hindi siya nag-work on sa amin. So, and then sabi ng kapatid ko, try New Zealand kasi malapit lang daw eh. Pwede, pag na-PR ka sa New Zealand, pwede kang tumawid ng Australia. So, nag-try kami ng New Zealand, ako ang student supposed to be. So, nag-process kami, nagkumuha kami ng consultant sa Dubai para asikasuhin ang New Zealand namin. Pero yung consultant na yun, based in New Zealand. So, ang plano namin, 2019, uuwi yung pamilya ko kasi may tatlo kaming anak. So, uuwi yung
uuwi sila, inatid ko sila sa Pilipinas ng 2019 ng March. Tapos balik ako ng Dubai, habang inaayos yung student visa, diretso ako ng New Zealand by June kasi June yung intake ko. Tapos yung misis ko naman from Philippines, pupunta ng New Zealand, magkasama kami. Yung mga kids, iwan lang muna. Oh. But COVID happens yung 2019, March. Yun, nag-lockdown po lahat. So, sarado ang border, lahat sarado ang border. So, imbis yung plano namin na months lang ako magstay sa Dubai, umabot po ng 2 years. Kasi nga sa lockdown. So, it was basically because of COVID. Okay. Yes. So, hintay kami na mag-open yung border ng New Zealand. Wala talagang para kami naghihintay ng, alam mo yun, naghihintay ka ng wala. Hindi mo alam kung anong timeline, alam mo yun. Syempre kami, nagkakaedad na rin kami. Sabi ko sa asawa ko, we'll see, ganyan. Hanggang sa, na may napasukan akong forum ng Facebook ng mga Pinoy student, international student. So, nag-join ako. Tapos, basa-basa. Sabi ko, hanggang sa nabalitaan ko rin na mag-open ang border ng Canada noong September 2021. Okay. O 2020 pala, September 2020. So, sabi ko sa misis ko, what if switch tayo ng Canada, nag-open ang border nila? I-try natin, sabi ko kasi hindi natin alam yung New Zealand kung kailan. So, okay naman ang asawa ko, supportive. Wala pang balita sa New Zealand noon at that time. Wala na akong balita sa New Zealand. Wala na. Kasi wala talaga, ang tagal nila nag-open talaga. So, ayun. So, sinubukan ko, nagbasa-basa lang ako dun sa forum, tanong-tanong. Siyempre, nakabayad na kami ng consultant, di ba, sa New Zealand. So, ayaw ko naman mag-take ng risk ulit. So, ang ginawa ko, nagsipag lang ako magbasa. Siyempre, COVID, wala kang ibang pagkakaabalahan. Di ka makakalabas, di ka makagala. Diba? Sa bahay ka lang, restriction. O di basa. Hanggang sa natutunan ko, tapos yun, nag-apply kami ng asawa ko as a student for her. But she was refused first time and then medyo, nakinaan kami ng loob. Pero sabi ko, sige, kaya pa to, ilaban natin. And then, na-refuse ulit pangalawa. Umiyak na yung misis ko. Ganyan. Sabi ko, tuloy pa ba natin? Chinecheck ko yung New Zealand, hindi pa rin nag-o-open. Sabi ko, sige, try natin panghuli. Awa ng Diyos, lumusot. Yun. O, teka muna, Marky. Ano yung grounds for refusal nung first 2 applications for student permit? So, yung first ground is purpose of your visit. Kumbaga, hindi satisfied yung officer na yung program na kinuha ng asawa ko is magbe-benefit sa kanya. Parang aligned, hindi aligned. Oo, gano'n. Hindi aligned. Pero actually, align na align. Hindi lang namin na-explain ng mabuti sa SOP. I see, okay. Yes. O yung So, pangalawang refusal naman, ang nakalagay naman doon is yung financial naman. So, ngayon, ang ginawa ko, alam mo yung niliquidate ko yung makukuha ko sa Dubai pag nag-resign ako. Meron kasing separation fee doon eh. Okay. So, liquid funds yun pag nag-resign ka. So, kinumpile ko yung lahat. Tapos, ayun, pang third attempt, ayun, lumusot na. Okay. So, they ended up in London, Ontario. Sa totoo lang guys, ang dami nilang pinagdaanan, ang daming features ba nung kanilang journey to PR. So, nakita nyo na, una, hindi po Canada, na-refuse ng 2 beses yung kanilang application to be international students. Tapos, eto na, nasa London kayo. And how was your experience in London first? Well, maganda yung London. Developed siya, accessible lahat. Kasi galing kami ng Dubai for so long. So, alam niyo naman, Dubai is well-developed country, di ba? Accessible lahat, open country. So, ang London, halos ganun din. Hindi naman ganun kalayuan, pero accessible lahat. Mas marami ding Pilipino. So, kasi, kaya yun din nung pinasukan namin, London, Ontario, kasi ang bilis kasing mag-approve ng school, yung Fanshawe College. Oo. Sa ibang school kasi, ang dami nilang cheche boreche, alam mo yun. So, yung Fanshawe mabilis.
Kaya sabi ko, sige, ito na tayo. Kung ito na yung tumanggap sa atin, dito na tayo. At tiyempo naman, available yung slot ng program na kinuha ni Mrs. Kaya doon na, nakapag-decide kami doon. But, hindi po namin plan talaga magstay sa Ontario. Alberta po talaga aming plan. So sabi ko, mag-aral ka lang dyan. After mo mag-aral, lipat tayo ng Alberta. Correct. And here comes the lipat probinsya aspect. Una, bakit talagang Alberta na pala yung goal mo? Ewan ko, nasa Dubai pa kami. Ewan ko, parang gusto ko yung mountains, yung mga scenery ng environment, ganun. Yung kasi yung nakikita ko sa Alberta, kaya sabi ko, pangalawa, mababa ang tax compare sa lahat ng province. So, yun yung una kong naisip talaga na parang gusto ko sa Alberta. Okay. So, paano to? Nag-strategize ka talaga, no? Paano bale? So, while your wife was studying, paano yung preparations ninyo for Alberta, kung meron man? Nung nag-study si Mrs., nagtatrabaho ako sa isang manufacturing ng kotse as a welder machine operator. Okay. Yun ang kinuha ko kasi skilled siya for PR pathway. So, pero hindi rin siya nag-work on. Tapos, kasi ang program ni Mrs. 1+1. Hindi siya direktong, ibang program yung 1+1. Magkaibang program siya. Oo. Ngayon, nung natapos na niya ang first program niya, umuwi siya ng Pilipinas, kinuha niyang mga bata para magsama-sama na kami doon, dito sa Canada. Hindi pa pala kasama agad yung family. Hindi pa. Alright, okay. Hindi pa. Nauna lang siya. And then nauna siya ng August, and then January 2022, pumasok ako from Dubai. And then nag-aral lang siya, tinapos niya ng 1 year yung pag-aaral niya. Nung school break na niya, kinuha niya yung mga bata sa Pilipinas ng May 2022. Okay. So nagtatrabaho ko ng welder, and then nung natapos na niya yung program niya, nag-down na kami for second program. Pero may financial struggle kami kasi namomblema ako paano ko susustentuhan yung tuition fee ng pangalawa. Although naka-down payment kami, pero yung balance, medyo problemado ako doon kasi medyo kami sa cost of living dito, medyo nabigla konti. So, ngayon, sabi ko, sige lang, gawa na natin ng paraan. So, nag-down payment kami. And then one time, nagbabasa-basa pa rin ako sa Facebook. May nakita akong nag-post ng isang manager sa Alberta, yung Tim Hortons, naghahanap ng 2 food service supervisor. So may message ko. Sabi ko, wala akong experience. At saka mag-asawa kami, ganyan-ganyan. Nakipag-negotiate ako. Sabi ko, 1 year lang yung program namin. So ang PGWP namin is 1 year lang. So alanganin talaga yan para makakuha ng PR. Pwede nyo ba kaming bigyan ng LMIA? Dinaretso ko talaga kasi mananigurado talaga ako. Well, sabi naman niya sa akin, bibigyan namin kayo sa isang condition. Isa lang po hinihingi ng employer na yun. Good performance sa trabaho. So, di ba? Di ba? Kala ko naman kung no? Yung makakapalit. Okay. Yun lang. Kaya sabi ko, walang problema, sir. Bibigyan namin yan to the best of us sa mag-asawa. So, yun, nagkasundo kami. Pinrovide nila yung house namin for 1 month free. Fully furnished. Sinundo kami sa airport, yung plane ticket namin sinagot nila. So after that was August of 2022, kakatapos lang ng co-op ni Mrs. Co-op, work placement. Oo. So after niya ng co-op, so sabi ko sa manager ng Tim Hortons, tapusin lang yung work placement niya, and then we will buy a ticket for papunta ng Alberta. So, September ng first week kami dumating ng Alberta. Okay. So, hindi nyo na tinuloy yung supposedly pangalawang course. Kasi guys, para lang sa mga hindi nakakasunod, minsan po ginagawa yung 1+1 para humaba yung PGWP. Correct. Period. Kasi kung 1 year lang po yung course, 1 year lang ang ibibigay sa'yo na post-graduation work permit. Correct. In this case, ibibigay sa misis. Yeah. So, kapag dinagdagan ng 1 taon, minsan nabibigyan po ng up to 3 years. Pero dahil nakakuha na kayo ng LMIA employer, ang sinasabi mo, you drop that plan to get the second 1-year course. Tama. Ayun. Kasi kahit na naggumastos kami ng down payment, sabi ko,
pikitan na lang natin to kasi opportunity to sa Alberta at may LMIA. So, Okay. kaya yun, lumipat kami. Okay. O, tapos, teka muna, no, na-curious ako dun sa nabanggit mo tungkol sa cost of living. Medyo nagulat kayo. Oo. Oo, Explain mo naman. Oo. may dala naman kaming baon na pera, funds, alam mo yun. So, kaso alam mo hindi, yung renta, isang kwarto kami, tapos yung pagkain namin, tapos nagpapadala pa kami sa Pilipinas sa mga anak namin. Tapos may nabili pa akong kotse na second hand lang na medyo minalas, hindi ganun ka pulido, palya-palya. So gumastos din ako. Alam mo 'yun? So kaya kumbaga na out of budget ako na dapat yung plan ko sa budget ko ganito, kumbaga hindi nasunod. Kaya ang na-compromise is yung tuition fee. I see. Okay. O, sige. O, punta na tayo. Okay na. Napunta kayo ng Alberta. And for those curious, rural Alberta. Okay? Ang napuntahan ni Marky. So, sabihin mo ba kung saan? O, secret na lang natin. Ikaw, bahala. Kaya secret na lang muna. O, sige. Basta rural Alberta. Okay. O, kamusta naman? So, naging ano ka? Parang manager ng Tim's. Tama ba? Hindi naman. Food service supervisor kami dalawa. Ay, sorry. Okay, food service supervisor. How was it? Nabigay mo naman yung natatanging hinihingi ng iyong employer. Oo naman, naibigay ko naman. Kasi sa totoo lang, nung nag-Christmas party kami ng 2023 December, binigyan ako ng parangal na Employee of the Year. O, di ba? Wala na masabi. Talagang nasunod mo. Ang hiningi niya, nabigay mo. Oo. Okay. So, nag-apply kami ng PGWP ng September 2022. So, it was approved on February 2023 with 1 year duration only. Okay. So, nung kalahating taon na ng 2023, kinausap ko na yung employer about sa LMIA. Kasi, alam kong mahaba ang process ng LMIA. So, kinausap ko at in-apply nila ng October, na-refuse yung LMIA, negative. Ay, naku. Oo. Tapos, in-apply naman ulit nila ng after a week, na-refuse ulit. Naku po. Oo, kasi nagpa-follow up ako eh. 2 beses na-refuse ang LMIA, negative. Bakit kaya daw nare-refuse? Anong sabi? Hindi, alam mo na, ang employer, hindi nila dinidisclose. Ewan ko bakit. Basta sinabi ko lang bakit. Pero sabi ng consultant, kasi yung Tim Hortons, may sarili silang consultant, immigration consultant. So, ayaw naman i-disclose sa akin. Sabi lang sa akin, sige, i-apply lang natin ulit. So, in-apply nila ulit ng December 2023. Just take note po, Miss Ina, February 2024, paso na po yung PGWP at work permit namin. Nako, ilang buwan na lang bali natin. 2 buwan na lang. Oo. 2 buwan. So, ngayon, nung in-apply nung December 2023, yung LMIA, sabi ng consultant, i-apply na rin natin yung work permit nyo, kayong mag-anak. I-attach lang natin yung file number ng LMIA. It is risky, but we have no choice dahil papaso na yung permit nyo. Oh. Pwede naman yun eh. Basta may pending application ka for LMIA, right? Yun yung Yes, attach mo meron. dun. Oo, okay. Alright. But also, the consultant, she made also a letter of explanation about that. So, okay, so tinuloy namin, in-apply namin hanggang umabot na napaso na yung permit namin. Hanggang sa nung February, yung papaso na yung permit namin, February 2024, nag-announce ang Alberta sa website na meron silang bagong stream na i-open sa March 1, 2024, which is the Tourism and Hospitality stream. Ngayon, ang kailangan po doon basic eligibility with LMIA positive and work permit. Wala pa po kaming LMIA, di ba? Wala pa po kaming work permit. Oo, parang maintain status ka pa nun. Maintain status kami. Hindi nakalagay doon, hindi acceptable ang maintain status. Alright. So, yung March 1 po na yun, para po yun siyang dating TR to PR sa federal na paunahan. Ganon. Okay. So, ang nangyari, sabi ko sa sarili ko, opportunity ko na to. Sabi ko, kahit wala akong LMIA, inisip ko kasi na pag nakapasok kami sa system ng Alberta, hindi naman kaagad yan pa-process ang papel nyo eh. It takes time pa yan. So, habang naghihintay kami, malay natin, lumabas na yung LMIA at saka work permit namin. Di ba po? Okay. Yun yung mindset ko. Kasi sa dami mag-a-apply, hindi agad
ma-assess ng officer ng Alberta yan. It takes time yan. So ang ginawa ko, nag-abang po ako ng February 28 ng gabi. Mhm. Nag-abang ako magdamag hanggang kinaumagahan. Nag-abang ako sa system. Lagi lang ako nag-check. Hanggang sa nag-open yung stream ng March 1, 2024 ng 12 noon. No, So, ang tagal lang hinintay mo. Akala mo gabi Yes. hanggang umaga, no? Oh my. Oo. Okay. So, dapat mabilis ang kamay mo. So, ngayon, nakapasok ako, pinill up ko yung details, personal details, and then, sinave ko. Naka-fill up na ako ng pangalan at saka address, tapos save. Pagka-save ko, nag-corrupt ang system ng Alberta. Ano? Eh di wala na. Oo, Oh. nag-corrupt. Hindi na ako makapasok ulit. Hanggang sa bumigay na ako kasi pagod na rin ako kakahintay, gabi pa eh. Puyat na. So kinabukasan, sabi nung kaibigan ko, kasama ko sa Tim Hortons din, nakapasok siya. Na-save mo ba? Sabi ko, oo. Sabi, check mo nga ulit. Naku, Miss Ina, nung pag-open ko, kinabukasan talaga nung sinabihan ako ng kaibigan ko, pag-open ko sa portal ng Alberta, na-save po yung file. Okay, good. So, ano nangyari? Sinabit mo na. Anong nangyari? Meron kang 30 days to submit. Okay. So, hindi ko na kailangan magmadali. All right. Oh. So, finill up lang namin ng mag-asawa, ganyan, kaming dalawa, ganyan. Tapos, nung kompleto na namin, wala kaming LMIA, wala kaming work permit. Sinabit pa rin namin po. Tapos naman, takot na takot ako baka ma-refuse yung LMIA at saka work permit namin sa federal. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung consultant na kung pwede gumawa tayo ng letter of explanation na wag muna sanang i-assess yung application namin kasi meron kaming pending application sa AAIP. Yung mga ganun, parang nagmamakaawa ka sa officer. Nag-message kami sa hospitality stream sa AAIP na kung pwede ongoing yung aming LMIA at saka work permit. Kasi nag-email kasi yung Alberta, hiningi sa amin yung work permit at LMIA. Binigyan kami ng 7 days. Ay, naku, okay. Oo, sabi ko patay. Hinahanapan na kayo bigla. Oo, hinahanapan na kami. Sabi ko patay, pag hindi natin mag-provide, marirefuse tayo. Ang ginawa ko naman po, finorward, in-screenshot ko po yung message ko sa Alberta at win-form po namin doon sa federal. Nakiusap po kami sa officer ng federal na via web form na kung pwede huwag nyo muna i-refuse, ganyan-ganyan. Tapos, to cut the short story short, wala man kami na-receive na response from Alberta and the federal. Ibig sabihin, parang hinintay lang nila na magkaroon kami ng LMIA at work permit bago i-refuse, bago desisyon na ng Alberta. Oo. Alam mo po yun? Aba, pinagbigyan yung request ninyo. Oo, kahit hindi nagre-reply. Oo, kahit hindi nagre-reply yung Alberta, walang desisyon lagi lang pending, alam mo yun. So, sabi ko, it's a good sign, sabi kong ganun. Hanggang sa na-approve po yung LMIA namin ng April. Oh. Tapos, pag-approve po ng LMIA namin, after 4 days na-approve yung work permit. Okay. Sinabit ko po kaagad yun doon sa Alberta, yung LMIA at work permit. Sinabit ko po kaagad. To take note po, paso na po yung 7 days na hinihingi ha. Oo. Paso na po yun. Pero nag-letter lang kami, nakiusap lang kami, pinagbigyan kami. Nung sinabit ko po yung LMIA at work permit, in just a matter of less than a week lang po, PNP nomination certificate na po. Iyan. Una sa lahat, buti biglang na-approve na yung LMIA. Kasi guys, take note, twice din na-refuse yung Lamia, no? Oh, wow! Puro kami refusal. Oo nga. Okay. So, kailan nyo? Ang galing, ano? Okay, bravo. Kailan nyo nakuha yung nomination certificate? Nakuha namin nung May 2024. Okay. And then, your official PR application began. Yes, and then we So got now, the document. 2026 na, mga halos 2 taon din. More than 2 years pala. Opo. So, nung may nakuha namin ang PNP namin, so nag-gather kami ng documents para sa federal. So, it was June 16, 2024, we submit our first application for permanent residency under PNP non-express entry. Okay. And, pero guys, wag kayo Hindi pa natatapos dyan yung mga hurdles
sa Oo. kanilang journey to PR kahit eto na, may nomination certificate na sila. Ikwento mo, binalik po yung kanilang application. Sige, ikwento mo yung part na yan. Opo. So, tuwang-tuwa kami nung nakuha namin ng provincial nomination. Tuwang-tuwa kami. Ngayon, hindi pa pala doon talaga natatapos ang lahat kasi ang federal talaga ang final stage. So, nung June 2024, we submitted our PR application. And then October 28, 2024, na-return po yung file namin. Okay. Umuho po yung aming mundo kasi alam niyo po yun, yung mga documents kailangan mo na namang i-update. Lahat yung mga expiration, yung mga expired na kailangan mo namang i-update. So, umiyak yung misis ko kasi siyempre natatakot na rin siya baka ma-refuse kami o hindi na kami maka-apply ulit. Sabi ko hindi kasi mag-i-expire na din yung nomination namin ng November 4. So, October 28, tapos November 4, mag-expire yung nomination. Kailangan mag-submit ka, valid pa yung nomination mo. So, ang ginawa ko po talaga, nag-absent ako sa work ko, tinrabaho ko for 3 days. For 3 days, tinrabaho ko. By the way, na-return pa rin yung Ayan, file hindi mo namin. na kwento, ba't kayo na ibalik? Kasi, meron akong anak sa pagkabinata na isang Australian citizen, dinala ng mother niya doon way back, and then hindi ko siya na-add sa file ng misis ko as stepchild. So I was complacent before because when we are doing in a student permit and PGWP, hindi naman siya naka-add doon sa file ni misis. Na-approve naman yung mga permit namin, pero sa PR application, ginaya ko lang din. But sabi ng officer, hindi daw pala. Kailangan i-add daw lahat kahit non-accompanying. Alright. So, yun po yung Wait. How did they know that there was a stepson that was not mentioned? Stepdaughter po. Stepdaughter. Kasi, Sorry. Stepdaughter. Okay. Okay. Kasi sa file ko po, nakadeclare siya. Iyon. Alright. So, nakadeclare siya sa file ko. Sa misis ko, hindi siya nakadeclare. So, doon po nakita ng officer. So, kung nakadeclare sa akin, dapat nakadeclare sa asawa ko. So, yun po. Siguro that is why, no? Buti kasi hindi ka na-declare na hindi si Mrs. na-declare na misrepresentation. Diba? Now, I think I know why. Kasi ikaw, nireveal mo. Pwede talaga siguro na ipaliwanag ninyo na hindi naman namin tinatago eh. Ako, bilang yung tatay mismo, no, dineclare ko. Hindi ko lang talaga alam na dapat pala dinideclare pati yung stepchild. Paano nyo nalusutan yun? Oo. Well, ayun, nag-letter of explanation kami. Nilagay namin doon sa letter of explanation na hindi namin intend na itago yun. It's talagang honestly mistake lang talaga po. Yeah. So, yun ang ginawa namin. Then, nag-resubmit kami ulit as fresh as new one talaga. Back to zero talaga. Oo. And then after that, okay na. So, nag-apply kami. Then, it takes po ng 7 months bago namin nakuha yung AOR. That was June of 2025. AOR namin. Imagine from October 31, 2024, June 23, 2025 namin palang kami nagka-AOR. Ang tagal. And then, after that, tuwang-tuwa kami, may AOR na kami, hindi na return yung file namin, uusad na. So, hanggang sa hindi na kami hiningan ng medical pala kasi meron kaming previous medical. Pasok siya sa 5 years policy, temporary policy ng medical. Okay. So, and then after noon, nagka-pre-arrival letter kami ng October and then final decision nung June 2, 2026. Nung nagka-final decision na, sabi ko sa sarili ko, ito na yun. Approve na tayo nito sa system ng federal. Sabi ko sa asawa ko, approve na kami. But siyempre, kailangan mo talagang yung eco-PR talaga. Diba? So, June 12, we received Portal 1 and then July 6, Portal 2 and then July 13, this year, finally. Yeah. Tapos na po ang aming stress and anxiety. That's our eco-PR. Okay. O ngayon, nandiyan na kayo sa sitwasyon ninyo. How does it feel? Wala na kayong iniisip. Gumigising na kayo ng PR na kayo.
What's next? Well, nag-usap kami, gusto namin mag-break. Gusto namin umuwi ng Pilipinas muna kasi You deserve it. 5 years, Oo. almost 5 years, wala kaming uwi ng Pinas. Kasi mindset namin, hindi tayo uwi hanggat hindi tayo mapi-PR, sabi ko kako. So this time ngayon, nakuha na namin by God's grace. So mag-work on namin na makabakasyon kami sa Pilipinas bago mag-relax, you know. Oo. Haba-haba ng aming anxiety, stress and everything, you know, I think we deserve to, you know, to relax. Iyan. Oo nga naman, kahit konti lang. Basta may budget. Why not, no? O, kamusta Yes, naman isa pa yan. kayo ang buhay Canada ninyo? Ang buhay ninyo ngayon sa Canada, no? Considering, again, this wasn't your original plan, no? Okay ba kayo? Happy naman kayo? Namimiss nyo ba ang Dubai? Yeah, kasi again, yung iniwan ninyong mga trabaho sa Dubai, you guys were doing well there already, as you mentioned. Yes, Kamusta naman? honestly, namimiss namin ni Mrs. ang Dubai talaga Mm-mm. kasi maganda yung income, walang tax and everything. Pero kung sarili lang namin ang iniisip namin, pag umuwi kami ng Pilipinas, paano yung mga anak namin? So, iniisip talaga namin para sa kanila to, sa future nila. Kasi kahit na dumating man ang panahon na malalaki na sila at mag-decide sila na ayaw nilang mag-Canada, pwede naman sila umuwi ng Pilipinas at anytime eh. Paano pag nangyari nung paglaki nila, maisipan din nilang mag-migrate sa Canada o sa ibang bansa? Dadaanin nila yung dadaanan namin, which is ayaw namin na mangyari sa kanila. Kaya, pinurso namin to para sa kanila, and then when the time comes na ayaw na nila dito, anytime, pwede naman silang umuwi ng Pilipinas. Right, oo. Tsaka nakwento mo sa akin, ngayon, si Mrs. mo is going to focus also on trying to go back to the profession that she had in Yes, Dubai. Oo. I-share mo ng konti, she's no? Kasi busy. ano nangyari dun sa career path ng Mrs. mo. Yeah, she's working as a purchasing officer in Dubai, so parating dito sa Canada for the purpose of PR. So talagang nagsakripisyo kami kahit malayo sa aming background ang isang ang food industry, nakaya naman namin sa awa ng Diyos. So ngayon na nakuha namin ng PR, gusto talaga niyang bumalik sa kanyang profession talaga. So she's busy on looking for a job for the job that she wanted. So hopefully makuha din niya. Yeah, you will. Let's claim it, no? Okay. Marky, maraming salamat for sharing your story. I am My sure pleasure that po. people will relate and also hopefully ma-motivate, no? At ma-realize na hindi sila nag-iisa sa lahat ng mga hurdles na dumadating sa kanilang PR journey. Nakita niyo naman yung kay Marky, no? Ang dami ding nangyari. Ang dami nangyari. But now, here they are, PRs na. May add lang po ako, Miss Ina. Go ahead. Sa lahat po ng napanghinaan ng loob, isa lang po talaga ang masasabi ko. Talagang dasal lang po. Wala po talagang ibang weapon sa atin, kundi talagang taimtim na pagdarasal. Hindi po mangyayari sa amin to, hindi po namin makukuha to kung hindi po dahil sa pagdarasal at faith namin kay Lord. Yan lang po talaga. Yeah. Amen. Totoo yan. Okay. On that note, Thank Marky, you. thank you again so much for sharing your Thank story. you. We'll Thank you end for this your time. episode here. I'll see you guys in the next one. Bye, Thank you. guys. Bye.